Di ba mas okay naman yung trabaho mo dati eh? Sa tindahan ng sapatos, mas convenient, mas comfortable. Yeah, naka-aircon pa. Oo, naka-aircon ka pa. Pero bakit mo pinili na maglalamove driver? Actually, hindi ko naman talaga pinili yung paglalalamove rider. Siguro, ano ko lang siya, isang stepping stone lang para lang magkaroon lang ng, masustain ko lang yung pang-araw-araw ko na kailangan. So, ang meron lang ako, yung motor ko, saka cellphone ko. Yeah, nag-apply talaga ako maglalamove. Josh, may particular experience ka ba na hindi mo malilimutan, nakakatuwa, challenging nung naging lalamove driver ka? May isang pangyayari dun sa pag-deliver ko ng yung dati naglalamove rider ako. Yung isang kwento na yun is, habang nag-drive ako, nalaglag yung power bank ko. Diba, alam mo naman, kailangan ko ng power source para lang, maghapon kasi maghapong delivery. So, nalaglag yung power bank ko. So, ako syempre, wala naman akong pera, kailangan ko kong kunin yun. Kaso nasa one-way highway ako. Pinilit kong bumaba, tapos gusto kong kunin. Muntik ako masagasaan ng mga truck and mga private cars. Hindi nga alam ng asawa ko yan, ngayon niya lang narinig yun. So yun yung pinaka nakakatakot kasi grabe, binusinahan ako ng mga kasi talagang sobrang hirap nun, kailangan kong kunin yung power bank ko na yun. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutan na experience ko sa pag-deliver talaga. Anong feeling mo noon nangyari yun sa'yo? Kala ko katapusan ko na rin kasi biruin mo, parang nakikipaglaban ako yung buhay ko para sa power bank. Parang kung babalikan ko ngayong pangyayari na yun, parang ayoko na lang sana kayo. Kaya mo naman bumili sa'yo. Pero siguro dahil sa hirap ng buhay ng before, kailangan ko talaga siyang kunin nun kasi nga wala akong gagamitin sa kinabukasan na biyahe ko nun. So, yeah, yun yung talagang hindi ko makakalimutan talaga. Grabe. And nung na-experience mo yun, parang limited lang talaga yung capacity, no? Parang unlike ngayon na parang medyo lumalawak na yung container natin, mas nagiging open tayo sa iba't ibang ideas. Unlike before na parang ito lang yung kakayanan ko, hanggang lalamove driver lang ako. So parang ganun ba yung na-experience mo na parang gagawin ko best ko dito sa trabaho ko na to? Yes, kaya ngayon yung pag-work ko ngayon sa company ko is talaga binibigay ko yung best ko, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa pamilya ko, kundi din para sa mga employees ko, sa sineserve namin mga customers. Kasi, yun nga, kumbaga, kailangan namin mag-contribute dun talaga sa community and dun sa mga nangangailangan din, like yung mga employees ko din. So, every day na pagising ko talagang, yun yung pinaka-why ko. Parang, para bang, hindi ako napapagod pag binabalikan ko yung kung bakit ba ako nabubuhay dito sa mundo. So, yun yung mga talagang iniingatan ko kasi nga ayaw mo nang bumalik doon? Ayoko nang bumalik doon sa dati kasi mahirap ang buhay dati. Talagang feeling ko hindi ko na siya kakayanin. Pero anyway, kung kunyari dumating yung tagdan, pagkakataon na bumalik ako, feeling ko kaya kong bumalik kung ano naman meron ako ngayon. Oo, actually, yun yung maganda. Na ngayon na nag-grow ka, everyday, nag-grow ka, learn ka, Yes. diba? Sumasama ka sa community na whatever happens to your business, kaya mo ulit tumayo. Yes, feeling ko Kaya nga, mo ulit mag-build. kahit nga, kung papapiliin nga ako, kung bibigyan ako ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan. Tapos 18 years old ako, tapos kahit zero mo lahat, zero, walang pera, pero yung utak ito, kaya mo ibalik siya in a span of 2 years to 1 year, baka mabalik ko yung kung ano man yung meron ko. Kasi, yun nga, yung nag-gain ko na knowledge, yung learnings talaga doon, yung mga challenges na nalalagpasan ko, walang pera na makakatumbas doon. So, priceless talaga siya. Kasi talagang nagamit ko siya sa journey ko sa negosyo ko. And I believe, hindi ka magiging ganyang ka-strong kung hindi dahil dun sa mga struggles, Yes. mga experiences mo. Kasi yun yung nagpapatibay sa atin, di ba? Sa'yo, na kung ano ka ngayon. Kaya mahalaga din siya na pinagdaanan mo kasi mas naging strong ka, di ba? Yes, I believe na yung mga nangyayari sa buhay natin ngayon, like yung mga challenges, mga failures, walang nakukuhang magandang kwento sa success lang eh. Yes.
pero lagi may nakukuhang kwento dun sa mga failures na nalagpasan mo. So, doon lagi tayo nagkakaroon ng mga learning. So, for me, yung mga problems and challenges is part talaga siya ng buhay. Kasama sa formula yun. Oo, lahat talaga Kasama talaga. nakaka-experience. So, I think it's a way din ni Lord na bigay din sa atin yon para lumakas tayo, para magawa natin yung mga plans niya para sa atin. Kasi minsan tayo mga tao, kala natin hanggang dito lang tayo, pero siya, ang laki ng pangarap niya para sa atin. So, minsan, hindi na natin na maintindihan. Oo. So, yeah, binibigyan niya tayo ng challenge. So, minsan hindi natin maintindihan ng challenge. Yun nga lang, pag na-take mo siya as tool para gumaling, na opportunity, magagamit mo talaga siya. Yes. Oo. Yeah. Totoo yun na yung mga challenges, kailangan mo lang pagdaanan. And mapapansin mo, pag napagdaanan mo yung mga challenges and struggles, di ba breakthrough siya? Basic na. Yes. Kumbaga, So, pag nagawa mo na yung problema mo, gusto mo na yung problema, bagong problema na naman. Pero easy na. easy na. So, kasi never ending yung growth, never ending din yung problems. Pero yun nga, hindi ka na ganun kapraning dati, hindi ka na ganun ka sobrang stress kasi alam mo na yung mga gagawin mo eh. Pero dun sa paglalalamove mo, dun mo nakita ang hirap palang kumita ng pera. Sa totoo lang. Grabe, doon ko nakita na ano ba itong pinasok ko? Pero nakita ko yung buhay talaga na doon ko rin nakita yung hirap din ng mga riders. So, kaya ako malapit ako sa riders eh. Dahil sa e-commerce din ako ngayon, puro riders yung mga nagpi-pick up ng mga parcels, yung mga nagde-deliver. Kumbaga talagang malapit ako sa kanila kasi ramdam ko yung pakiramdam nila na minsan nasisigawan ng mga customers. Parang pag kunyaring pag halimbawang nagkamali ka, minsan nagagalit yung mga customers kahit na hindi nila nakikita yung nararamdaman ng mga riders na ang init-init pero yun nga, binibigyan nila yung service nila ng buong puso. So, grabe, ramdam na ramdam ko talaga yung mga nararamdaman ng mga riders talaga. Nung nagla-Lalamove ride, ano ba yun? After Lalamove, saka ka nagkaroon ng business? Nung lumabas na kasi yung diploma ko, Diploma. yun, tumigil ako sa paglalamove. Kasi nag-apply na ako sa trabaho para lang magawa ko na yung gusto kong pangarap. Which is, ito nga nakakatawa eh, yung nag-apply nga ako nung dati sa bangko na ako nag-apply. So, sa pagkakaalam ko nun, ako lang ata yung nakapasa nun sa interview na kasi parang unique daw masyado yung answer ko dun sa question ng area manager. I think question niya, sabi niya sa akin, 5 years from now, nasan ka na? Oo. So, ang sagot ko nito, medyo parang hindi siya normal na sagot. Ang sinabi ko dito, 5 years from now, sir, I think wala na ako dito sa company nyo. Baka may business na ako. Successful na yung business ko nun. So, yun nga, yun yung sinabi Pero ko. ikaw ba natanggap? Yes, ako yung natanggap dun sa Natanggap ka doon? Yes. Bakit Siguro, kaya? maybe honest ako dun sa sarili. Kasi yung nag-apply ako doon, wala akong pakialam kung tanggapin nila ako. Hindi, basta ako, kung ano yung nasa puso ko, yun yung sasabihin ko. Nagulat na lang ako yung natanggap. Talagang siguro, nakita niya na yung authenticity ko na, sabi ko kasi dito na, habang nandito pa ako sa company nyo is, ibibigay ko yung best ko. Siyempre, dito ako kukuha ng pampuhunan ko sa business na tatayo ko. So, ibibigay ko yung best ko. So, yun talaga yung yun yung sinabi ko actually doon talaga sa area manager na nag-interview sa akin. So, siguro, maybe, baka yun yung Pero sa ngayon, dahil may company ka na, sa tingin mo, tatanggapin mo kung ganun sagot-sagot ng in-interview mo? Sa tingin ko, maybe, baka gusto ko yung ganun eh. Actually, I'm in personal development era ngayon, kaya feeling ko baka tanggapin ko rin siya yung ganun. Tsaka nagiging open na tayo Yeah, sa mga ganun. yeah. Gusto mag-business, maybe after 5 years, hindi ka na employee, pero baka partner Yeah. ka na.